Nahulog ang gagamba sa lupa. Napatawa si Chanson at nagpatuloy sa pagtakbo. Nagliwanag ang mga simbolo sa sahig. Na-activate na ang explosion rune. Nagliyab ang hukay kung saan nahulog ang gagamba, pinanood ng bida ang pagsabog. Namatay sa apoy ang plague spider. Nagtititili at nasusunog na ang mga zombie. Maingay na dumating ang World Serpent God. Dahil sa nakakatakot na bitag na itinanim mo. Na-activate na ang penetration rune, may mga matutulis na bato. Na bumaon mula sa lupa at tumusok sa katawan ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit. Pinagtawanan ng World Serpent God. Ang kawawang gagamba na nahulog sa bitag mo. Nakamit ang tagumpay. Daga sa bitag. Gantimpala. +5 sa intelligence. Mahinang trap skill. Tumalon ang bida at kinuha ang lubid. Kumunot ang noo niya at sinabing simula pa lang ito. Isang dugo ang gagamba ang sumilip mula sa hukay, sumigaw ito. Tumingala ang mga mata ng halimaw. Nakalawit si Chanson sa itaas, nakakapit sa lubid. Ngumiti ang lalaki at hinawakan ang espada. Sabi niya, siguradong ito na ang final boss. Pinutol ng babae ang lubid. Nag-ulanan ng mga matutulis na spike mula sa itaas. Tinamaan ang shell ng gagamba at umungal ito. Sinubukan ng halimaw na tumakas. Hinabol ng lalaki ang tumatakas na gagamba. Naabutan niya ang kalaban at ngumiti. May bagong bitag na na-activate. Pinagbabagsakan ng mga matutulis na tulos ang halimaw. Bumaon ang mga ito sa katawan niya. Noong oras na iyon, tumakbo si Chungu. Sa pinangyayarihan ng laban kasama ang ibang players. Nagulat siyang napatingin sa harap, nanlaki ang mga mata niya. Pinanood ng lalaki, habang paulit-ulit na tinatamaan ang higanteng gagamba, tuloy-tuloy lang ang pag-atake ng bida. Inisip nung blonde na siguradong dedo siya pag nakisali siya ngayon. Ang demonyong sumapi sa isa sa kanila, ay kinagat ang daliri at kumunot ang noo. Nagpasya siyang maghintay ng pagkakataon kung kailan pareho na silang laspag. Habang pinapanood ang bida na nakikipaglaban, inisip ni Chungu na hihina rin ang mga ito mamaya. Tumingin. Sa harap ang lalaki, naisip niya ang gagawin. Ngumiti siya. Lumingon ang blonde sa mga player, at inisip na kung pagbabanggain niya sila at ang bida, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Naguguluhan namang napatingin ang mga tao sa kanya. Inisip ng alalay ng demonyo na iniiwasan ng bida na may madamay na mga ordinaryong tao, kaya mas napadali ang plano niya. Kumunot ang noo ni Chungu. Nagpasya siyang mas maganda kung may alas siya sa kanyang kamay. Halimbawa, isang bihag. Napatingin sa baba ang lalaki at nakakita ng isang babaeng tumatakas, nakangiti ito at iniisip. Kung gaano kakalmado ang tagapagligtas niya habang lumalaban. Ngumiti ang blonde at inisip na sinusuwerte talaga siya ngayong araw. May hawak na talimang bida. Pinagtataga niya ang gagamba. Tumalon siya sa ibabaw ng kalaban, tinitigan niya ang mga mata ng halimaw. Ibinabaon ng lalaki ang espada niya sa halimaw. Critical hit. Nagliwanag ang paligid. Matagumpay mong natapos ang isang combo series. Hiniwa ng bata ang katawan ng kalaban, matagumpay mong naibaba ang health ng plague spider sa critical level. Winasak mo ang nabubulok na plague spider ng kalaban. Kinuha ng bata ang mga venom gland, nakatayo siya doon, nakalahad ang kamay. Nilunok ng bida ang trophy niya, nag-uumapaw ang enerhiya sa paligid niya. Kinilabutan siya. Bagong level. Napaluhod ang bata. Nagpakawala ng isang nakalalasong hininga ang bida. Naabot mo na ang level 20. Nakaupo siya sa tabi ng bangkay ng kalaban. Natapos mo na ang ika-5 at huling yugto na kailangan para maibalik ang mga dungeon quest. Binibilang na ang kabuuang puntos na nakuha. Dungeon rank. Ang pinakamataas na puntos ay 10,000. Unang pwesto, Chansin, 77,450. Ikalawang pwesto, 2,000. Ikatlong pwesto, Eksang, 550. Binigyan ka ng administrasyon ng mga dagdag na reward dahil sa iyong pambihirang galing. Nakakuha ka ng mga achievement point, maraming Diyos ang nagka-interes sa iyo, at nagpakita ng matinding pagnanais na makuha ka. Malapit nang magsara ang dungeon. Maraming Diyos ang nagpahayag ng kagustuhang makipag-usap sa iyo. Pinagtatawanan ng banal na esensya ng ahas na pumapalibot sa mundo ang mga Diyos at ang mga huling bituin. Nakaupo pa rin sa sahig ang bida. Pinapaalalahanan ka ng banal na esensya ng ahas na huwag kalimutan kung sino ang nagka-interes sa iyo. Nagtatago si Shinji at ang kanyang mga bataan sa likod ng mga bato. Nagnitnit ang lalaki at inisip na sa kanya na ang bida. Napangiti ang blonde at inakalang masyado ng pagod ang bida para makatayo pa. Inutusan niya ang mga player na umatake. Nagtakbuhan sila. Lumapit ang grupo sa bidang nakaupo sa lupa. Sa likod niya, naging kulay pula ang buong mundo. Nagulat si Shinji sa kanya, ngumiti si Chansin, natakot ang blonde. Nagagawa pa ba talaga niyang tumawa? Humalakhak ang hindi kilalang banal na esensya dahil sa paparating na katuwaan. Tumayo ang bida, may narinig na malakas na ingay. Nakulong ang tauhan ni Shinji at lahat ng nasa paligid. Gulat na tumingin sa harap ang blonde. Natakot ang ibang mga player. Kilabot na kilabot ang lalaki.
Sumigaw siya at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Lumingon ang bida sa kanya at ngumiti. Sumagot si Chansey na nagkamali siya ng kalkula. Nagtakbuhan ang lahat ng tauhan para sugurin ang bida sa utos ni Shinji. Tiningnan sila ni Chansey habang nagngangalit ang mga ngipin. Galit niya silang tinitigan mula sa likod ng kanyang buhok. Agad niyang sinimulang pagtatagain ang mga lalaki gamit ang kanyang talim. Umiwas siya at mabilis na tumakbo pasulong sa gitna ng mga taong humaharang sa kanya. Isang notification ang lumitaw para sa isang surprise quest. Ang quest na ito ay ang makatakas sa bitag. Itinutok ng grupo ng mga lalaki ang kanilang mga armas kay Chansey. Sinabi ng banal na esensya na pinapanood niya ang surprise quest ng may interes. Inatake ng mga laser sword ang mga tauhan ni Shinji. Lumipad ang bida para direktang sugurin si Shinji. Tiningnan ni Chansey ang kanyang kaaway habang nanggigigil sa galit. Nagpang-abot ang mga player gamit ang kanilang mga talim. Kilabot na kilabot ang lalaking puti ang buhok sa ganitong klaseng atake. Napaurong si Shinji sa tindi ng takot nang mabaon ang talim sa kanyang katawan. Tumingin sa harap si Chansey habang may nakakalokong ngiti. Nakita niya kung paano nagnitngit sa sakit ang kanyang kaaway. Winasak ng bida ang isang bundok ng bato. Sinubukan ni Shinji na takasan ang kanyang kaaway sa pamamagitan ng paggawa sa ibang mga lalaki na pananggalang, agad silang inatake ng laser sword. Nanlilisik ang mga mata ni Shinji habang pinapanood ang nangyayari at napagtanto na masyadong malakas ang kanyang kaaway. Kailangan niya ng mas matinding kapangyarihan, isang sundalo ang nagmamasid sa labanan mula sa langit. Napakunot ang noo ni Eksang sa labanang nagaganap at napagtanto na si Shinji ang piniling unang target ng mga Diyos. Galit na iwinasiwas ni Shinji ang kanyang mga kamay matapos ang mabilis na atake. Narealize ni Eksang na isang hamak na piyesa lang si Shinji. Isa lang siyang kaawa-awang pingsa sa pagsasanay ng bida. Naalala ng sundalo ang kanyang nakaraan nang may matinding kilabot. May lumitaw na tattoo sa braso ng mayabang na si Shinji. Pinatay niya ang isang player at kinuha ang life force nito. Bahagi ito ng kanyang kontrata. May mga lila na aura na lumilipad sa hangin. Dahil sa kontratang iyon, nakuha niya ang life force nito. Napagtanto ng lalaki nang may takot ang nangyayari. Agad na lumipad ang bida papunta sa kanya bitbit ang isang espada. May mga pulang kidlat na lumalabas sa kanyang nakatatakot na anyo. Agad siyang nagpakawala ng mabilis na atake sa kanyang kaaway. Napanganga si Shinji sa tindi ng tama ng espada. Mayabang na tiningnan ni Chansey ang kanyang biktima. Agad niyang tinabas ang kamay ng kanyang kaaway. Tumalsik ang dugo. Agad na bumagsak sa lupa ang lalaki. Napasigaw siya sa sobrang sakit habang hawak ang kanyang sugat. Nakita niya ang isa pang player na nilalamon ng madilim na aura. Kilabot na tiningnan ng lalaki ang madidilim na alon na umaabot sa kanya. Hinigop ng bida ang mga daloy ng madilim na aura. Sa hindi malamang dahilan, ang life force ay napupunta sa ibang tao. Gulat na nanonood si Shinji at hindi maintindihan kung paano ito nangyari. Mayabang na tiningnan ng bida ang kanyang biktima. Binanggit niya ang pangalan nito dahil alam niyang narinig na niya ang pangalang iyon noon pa. Tiningnan ni Chansey si Shinji na nagngingit-ngit sa sakit at napagtanto na siya ay nakilala na siya sa wakas. Hinawakan ng bida ang kaniyang baba at napagtantong wala talaga siyang maalala tungkol sa lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Shinji sa gulat. Agad siyang nagsisigaw sa galit dahil hindi man lang siya matandaan ng taong ito, gayong dahil dito kaya siya napatalsik sa sports club. Galit na galit si Shinji at isinumbat na ang bida ang dahilan kung bakit nasira ang kaniyang karera sa club. Biglang natigilan ang lalaking may kayumangging buhok. Tumingin siya sa malayo ng may paghamak at sinabing naaalala na niya ngayon. Naalala niya kung paano niya kinausap ang lalaking ito sa pasilyo. Naalala niya kung paanong humahagulgol sa pagrereklamo si Shinji sa harap niya noon. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad ang bida palapit sa lalaki at sinabing ito nga iyong umiiyak at nagrereklamo dahil napatalsik sa club. At ang mas malala pa, ay ang pangit-pangit nito kung umiyak. Ngumisi ng mapang-insulto ang bida at sinabing ang lalaking ito ay kasing diri pa rin ng dati. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Shinji at nagtanim ng sama ng loob sa kanyang narinig. Agad niyang inilabas ang kanyang patalim at sumugod kay Chanin. Galit na galit siya na pagsalitaan ng ganoon dahil hindi na siya ang dating Shinji na mahina at kaawa-awa. Sinabi ng sagradong esensya na tinitingnan niya ang kaawa-awang nilalang na ito nang walang anumang interes. Mula sa itaas, minaliit ng bida ang lalaki. Patuloy na minamaliit ni Chanin ang kaawa-awang lalaki. Si Shinji, na may luha sa mga mata at litong-lito, ay hindi matanggap. Ang ganoong kapalaran para sa kanyang sarili. Napuno ng luha ang kanyang mga mata nang ma-realize niyang naging isa na naman siyang hamak na. Extra lang sa kwento. Lumabas ang isang notification na nagsabing nabigo ang biglaang quest na makatakas sa bitag. Agad na. Iniamba ng bida ang kaniyang talim. Napanganga sa sindak si Shinji at napasigaw. Umaapaw ang luha sa kaniyang mga mata. Naalala niya noong tinitingnan niya ang nagbubunying team ng nanalo sa kompetisyon. Noong oras na iyon, ang leader ng team na si Chanin, ang nagtataas ng tropeo.
Naalala ni Shinji kung paano niya sinundan ang bida dala ang isang bat para habulin ito. Napagtanto niya na kung hindi lang siya nainggit at hindi ito sinundan, marahil ay hindi siya naipit sa pinto. Isang pulang sinag ng liwanag ang kuminang sa harap ng ulo ni Shinji, at ang lahat ng nangyari ay dapat lapatan ng parusa. Nakahandusay si Shinji sa sahig, duguan ang leeg at bakas ang puot sa mukha, kamatayan ang naging parusa niya. Itinutok ng bida ang kanyang kamay na may hawak na talim, at doon ay tuluyang namatay ang player na si Shinji. Isang kulay lilang aura ang bumalot sa bangkay ni Shinji. Ayon sa jump contract, ang natitirang enerhiya ng buhay ay ililipat na sa may-ari nito. Isang malakas na aura ng enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kaniyang katawan, nagulat ang mga nakakakita dahil ang kaniyang katawan ay naglalabas ng napakalaking dami ng enerhiya. Talagang umaapaw ang kaniyang mga energy reserves. Ang lahat ng enerhiyang ito ay dumadaloy patungo sa bida, at kakailanganin niya ng kaunting oras para ganap itong maabsorb. Gulat na gulat ang lahat habang pinapanood si Chanin na nagagawang sipsipin ang buong aura na iyon. Ang aurang ito ay naiipon sa hugis ng isang bilog sa kanyang leeg, isa itong magic circle na humihigop sa mga agos ng aura. Ginuhitan ng bida ang kamay ng babae gamit ang kutsilyo sa sandaling iyon. Ipinaliwanag niya na pinalevel up niya ang kanyang jump at ang babae na ngayon ang may-ari nito. Gaya ni Shinji, may taturi ng isang kuwago sa kanyang kamay. Gamit ang isang magic circle, sinabi niya na kung ang enerhiyang ito ay ituturo ng direkta sa babae, hindi nito kakayaning i-absorb iyon at maaari siyang mamatay. Isa itong maliwanag na magic circle, isang hieroglyph. Idinagdag ng lalaki na iyon ang dahilan kaya inilagay niya ang mga transition runes sa malapit para ang lahat ng kapangyarihan ay dumaloy sa kanya. Nagsimulang sipsipin ng magic circle ang aura. Ang constellation ng ahas na bumabalot sa buong mundo ay nagpayo sa kaniya na dahan-dahanin ang pag-absorb sa enerhiya dahil sobrang iba ito sa sarili niyang lakas. Sinabi ng constellation na ang sobrang kasakiman ay hindi magdadala ng mabuti at mas mabuting tanggihan ang bahagi ng enerhiya kung kinakailangan. Malalakas na agos ng enerhiya ang bumaon sa leeg ng bida. Nagulat ang constellation na nagagawa niyang gumamit ng mga jump sa ganoon kataas na antas. Pinuri siya nito sa ideya ng paggamit ng isang low-level rune para ilipat ang enerhiya mula sa may-ari nito patungo sa kanya. Sinisipsip ni Chanin ang madilim na aura habang nagngangalit ang kaniyang mga ngipin. Pakiramdam niya ay uminom siya ng isang elixir na daan-daang taon nang nakaimbak, pero ang kalidad nito ay hindi gaanong maganda. Lumabas ang isang notification na nagsabing inamin ng constellation na napakasayang panoorin ang pagsasanay na ito, at gaya ng inaasahan, ipinaabot ng constellation ang pagbati nito sa kanya. Hawak ng bida ang kaniyang talim, alam niyang sinusubok siya, at sinusubukan niyang intindihin ang kaniyang nagawa. Nag-iisip ang constellation kung anong uri ng gantimpala ang dapat ibigay sa kaniya para sa napakagandang palabas na ipinakita niya. Nagawa na ang desisyon. Ang premyo ay iaanunsyo sa loob lang ng ilang segundo. Nagsimulang tumingin ang lahat ng may sindak habang nilalamon sila ng madilim na aura. Nagsimulang lumutang ang mga katawan ng mga tao dahil sa bugso ng aura. Nagsimula na ang countdown sa hangin. Masusing nagmamasid ang lalaking may kulay kape ang buhok. Sa buong proseso, nakita niya kung paano natusok ang mga katawan ng mga tao at binuhat ang mga ito sa ere. May pagpipilian sa harap niya, oo o hindi. Nakatingin sa kanya si Haksong mula sa likod ng bato. Pinanood nito ang nangyayari ng may pagkagulat at napagtanto na kung hindi siya masisiyahan sa resulta, papatayin na lang niya ang lahat. Hanggang sa huli, umiwas ng tingin ang babaeng may madilim na buhok ng may pagkamuhi. Nakatingin lang ang bida ng walang kaemo-emosyon. Napansin ng sundalo na nagpasya ang lalaki na kunin ang lahat ng buhay ng tao. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin, sa takot, at na-realize niyang walang silbi ang pagtanggi sa handog ng mga Diyos at hindi na ito dapat pang pag-isipan. Pero, nagpasya ang lalaki na pindutin ang button na hindi. Pinindot niya ito ng may malungkot na mukha at ang countdown ay agad na nahinto. Kuminang ang mga dilaw at pulang mineral sa paligid. Naguluhan ng husto ang constellation sa naging desisyon niya at sinabing kailangan niya ng napakaraming enerhiya na gusto nitong ibigay sa kanya. Ang constellation ay nagsabi ring ang buhay ng mga tao ay napakakapaki-pakinabang na materyales para makagawa ng magic energy. Ang bida ay tumingin sa malayo at nagsabing hindi siya nagtitiwala sa mga nakaupo sa itaas at natatakot siyang malaman ang kanilang tunay na pangalan. Sumilip si Haksong mula sa likod ng mga bato at binati ang lalaki. May lumitaw na pulang lamat sa gitna ng dilaw na aura. Itinagilid ng constellation ang kanyang ulo dahil sa pagkalito at huli na nang mapansin nitong nakatago pala ang kanyang tunay na pangalan, kaya bahagya itong natawa. Isang maliwanag na notification. Ang lumabas na nagsabing ibinunyag ng constellation na ito ang kanyang nakatagong banal na pangalan. Sa parehong lugar, ang constellation ay nagsabing isa siyang demonyong sumusunod sa kalaliman at tiningnan siya ng may nakakalokong ngiti. Ang bida
ay gulat na napatingin sa harap niya dahil napagtanto niyang si Mephistopheles pala ito. Agad na ipinikit ng babae ang kanyang mga mata sa pandidiri. Tinanong siya ng constellation ng demonyong sumusunod sa kalaliman kung kilala ba niya ito. Napagtanto ng lalaki na nagkamali siya kaya sumagot siyang hindi niya ito kilala at nagulat lang siya na may salitang demonyo sa banal nitong pangalan. May lumitaw na maliwanag na ilaw sa madilim na paligid kasama ang pangalang Mephistopheles. Naalala niyang isa itong itim na demonyo na may nagliliwanag na mga mata. Alam niyang sa lahat ng mga demonyo, si Mephistopheles ang isa sa pinakanakakatakot na nilalang. At mas mataas pa ang antas nito kaysa kay Tiamat. Narinig din ng lalaki na ayaw nitong ipakita ang tunay niyang anyo sa mundo dahil mas gusto niyang mapag-isa. Pinagkatiim ng babae ang kanyang mga ngipin sa tindi ng galit. Nagduda ang constellation kung iyon lang ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkagulat, pero sinabi nitong wala siyang pakialam. Hindi maintindihan ni Haksung kung bakit may ganitong klase ng demonyo rito. Ang demonyo ng constellation, na sumusunod sa kalaliman ay gustong pumayag na siya sa desisyon nito. Biglang napatigil ang bida at natigilan. Isa pang constellation, ang pinagpalang panahon ng pangangaso, ang nagpahayag ng kainisan sa demonyong sumusunod sa kalaliman para tumigil na ito sa panggugulo sa kanyang pag-aari. Ang bida ay umiwas ng tingin ng may halong pambubuska. Naisip niyang si Pilas iyon dahil wala siyang naririnig mula rito at pakiramdam niya ay paparating na ito. Pero ngayon, makakaharap niya ang isang demonyong kahit ang sarili niyang ina ay matatakot. Buong bangis na hinawakan ng bida ang kanyang espada habang nakatingin sa malayo. Isang abiso ang lumitaw na magsasara na ang dungeon sa ilang sandali at pinag-iingat sila sa biglaang pagyanig. Umiwas ng tingin ang lalaking may kulay kape ang buhok nang may pagkadismaya nang marinig niya ang tawag ng isang babae. Isang babaeng may buhok na kulay kape ang tumatakbo papalapit sa kanya mula sa malayo at sinabing naging matagumpay ang rune ng pagbihag. Sa pagkuha ng atensyon ng target, nakipagsiksika ng babae sa gitna ng mga taong na-hypnotize at tinanong ang lalaki kung paano niya ito mahahanap uli. Iwinagayway ni Haksung ang kanyang kamay at nagpakita ng isang kahoy na patalim. Agad na sinalo ng babae ang kutsilyong kahoy. Itinuro ng lalaki ang kanyang hintuturo at sinabing kung susundan niya ang direksyong nakaukit sa hawakan ng kutsilyong iyon, magagawa niyang matanggal nang tuluyan ang selyo. Tiningnan niya ang babae at sinabing ang mga ganoong bagay ay lampas na sa kanyang kakayahan. Baka sakaling magkita uli sila balang araw. Sinubukang abutin ng babae ang lalaki na malapit ng maglaho. Tinakpan niya ang kanyang mukha at napanganga sa tindi ng liwanag. Isang notification ang lumabas na ang dungeon ay tuluyan ng nawasak. May isa pang notification na nagsabing naging mahusay ang lahat ng kalahok. Tumingin sa paligid ang babae ng may pagod na mga mata para maghanap ng mga nakaligtas. Gulat siyang napatingin sa kanyang kamay at na-realize na hindi pala iyon. Kidlat. Nakabalik na siya sa lungsod at papalapit na sa kanila ang mga media at mga reporter. Agad silang nagsimulang magtanong sa mga tao. Gulat na napatingin ang babae nang tanungin siya kung maayos lang ba ang kanyang kalagayan. Siya. Agad na tumakbo ang kanyang nanay at tatay palapit sa kanya mula sa malayo. Mahigpit silang nagyakapan habang lumuluha at doon niya napagtantong nakaligtas siya. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata at sinubukan niyang hanapin kung nasaan si Sanghoon. Nagsimula siyang makipagsiksikan sa gitna ng mga anino at hinanap ang lalaki. Nakita niya kung paano umiyak at magyakapan ng mga tao sa tuwa at doon niya napagtantong wala siyang makita rito. Malungkot siyang tumingin sa harap habang hawak ang patalim. Ang bida naman ay nakaupo sa ilalim ng isang dambuhalang buwan sa gabi. Mapang-asar siyang ngumiti sa ilalim ng kanyang hood. Ang konstelasyon ng ahas na nakapulupot sa buong mundo ay nagpapakitang mas gusto nito ang masiglang pamumuhay. Pero ang payapang pagmasid sa langit, sa gabi ay hindi rin naman masama. Ang demonyo, ang tagatubis ng kalaliman, ay naghihintay pa rin sa kanyang sagot. Tumingin ang lalaking may kayumangging buhok sa mabituing langit ng may pag-aalala. Naintindihan niya na para sa matanda, kahit hindi naging ayon sa inaasahan ang nangyari, maaari pa rin siyang makauwi sa kanila. Umupo ang bata sa tulay at pinagmasdan ang syudad sa gabi. Inihakbang ng lalaki ang kanyang paa sa lupa. Ang banal na nilalang, ang panahon ng pangangaso, ay nagpapakita ng matinding puot sa mga Diyos na nagkakagusto sa kanya. Sa bukang liwayway sa syudad, naglakad si Sanghoon sa gilid ng highway, ang banal na nilalang, ang ahas na nakapulupot sa buong mundo, ay tumatawa habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Nagpatuloy sa paglakad ang lalaki sa ilalim ng kanyang hood. Ang banal na nilalang, ang dakilang dyablo na humahabol sa kalaliman, ay hindi pinansin ang puot at naghintay sa kanyang sagot. Ang nakasisilaw na sikat ng araw, ay tumatama sa anino ni Sanghoon. Pinapakinggan siya ng panahon ng pangangaso, ang nakasisilaw na sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa syudad tuwing umaga. Ang banal na nilalang, ang dakilang diablo, na humahabol sa kalaliman, ay naghihintay ng kanyang sagot.
Ngumiti ng bahagya ang batang naka-hood at napagtantong akala niya ay magtatagumpay siya kung makakaakit lang siya ng 2 o 3 banal na nilalang. Pero dahil sapat ang naging pagsasanay niya, marami sa kanila ang nagkaroon ng interes. Akala niya ay ito na. Ang unang pagkakataon na ang lahat ng mga Diyos at bituin na ito ay naakit. Lumitaw ang isang quest scenario, pumili ng Diyos, na magsisilbing proteksyon. Naglalakad ang bida sa gilid ng kalsada sa loob ng tunnel habang namimili ng bituin ng proteksyon. Maaaring pumili ang mga manlalaro ng mga Diyos na magbibigay sa kanila ng mga basbas at kapangyarihan. Inutusan siyang pumili mula sa mga mungkahi nila kung sinong Diyos ang sasama sa kanya hanggang sa huli. Sinabi ng panahon ng pangangaso na ito ang pinakamagandang piliin dahil mayroon itong napakahusay na kakayahan sa pangangaso at galing sa paggamit ng punyal. Ipinasok ng bida ang kanyang mga kamay sa bulsa at naglakad sa tunnel. Pinangakuan siya ng isang banal na nilalang na siya ang magiging unang pana. Ang mga sikat ng araw ay tumatago sa madilim na bahagi ng tulay. Iminungkahi ng ahas na nakapulupot sa mundo na mas bagay siya rito. Dahil sa kanyang ugali, sapagkat tuso siya at naghahanap ng kapangyarihan, pinangakuan siya ng banal na nilalang na magiging isa siyang matalino at naliwanag ang nilalang. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumama sa anino ng bata. Ang dakilang diablo na humahabol sa kalaliman ay tahimik na naghihintay sa kanyang sagot. Pinangakuan siya ng banal na nilalang na magiging huling tagamasid. Mukhang naguguluhan si Sanghoon. Naisip niya na ang pinakamapapakinabangan sa kanila ay sina Beelzebub, Jormungandr, at Mephistopheles. Papalabas na siya mula sa kanto sa ilalim ng mga sikat ng araw. Alam niyang ang ibang mga konstelasyon ay walang silbi at hindi mapapantayan ang tatlong ito. 4 na minuto ang lumipas. Kumunot ang noo ng bida sa ilalim ng kanyang hood at may naalalang isang konstelasyon. Siya ay malungkot na nakatingin sa malayo nang ang banal na nilalang na tumatagos sa dapit hapon ay nagpakita ng matinding interes sa kanya. Ang lalaki ay tumingin sa harap ng may pagkapagod at naalala si Minerva, ang tunay na may-ari ng Aegis, dahil sa pahayag na ito, tinandihan niya si Mephisto. Nag-isip siya ng isang babaeng may dambuhala at matalas na sibat at kalasag. Napagtanto niya na isang Diyos na laging lumalaban para sa katarungan ang nagkakagusto sa kanya. Kumunot ang noo ng lalaki at naintindihan ang atensyong ito dahil napagtagumpayan niya ang tukso ng kasamaan at nagligtas ng iba. Dahil dito, ang timbangan na nakatagilig sa kasamaan ay nagkaroon ng balanse. Ang timbangan ng katarungan at kasamaan. Ang kabutihan ay nasa 40% habang ang kasamaan ay nasa 60%. Naglalakad ang bida sa tulay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lahat ng mga konstelasyon ay naghihintay sa kanyang sagot. 9 na konstelasyon ang nag-aabang sa kanya na pumili ng bituin ng depensa. Kapag wala siyang bituin ng depensa, hindi siya makakatanggap ng anumang basbas o kapangyarihan, kaya nagiging mas mahina siya kumpara sa ibang mga manlalarong kapareho niya ng antas, kaya naman pinapipili siya ng mabilis. Hanggat maaari. Biglang huminto si Sanghoon nang maubos na ang oras. Ipinasok ng bata ang kanyang mga kamay sa bulsa, at tumingala nang malaman niyang sa ngayon ay wala siyang bituin ng depensa. Inalis niya ang kanyang hood at kumunot ng bahagya ang kanyang noo. Naalala na naman niyang isa siyang lalaking may dating na marunong tumanggi. Nakalatag sa harap niya ang lahat ng alok ng mga Diyos. Tinitigan niya ang malaking gusali, ang makitang puro mga Diyos lang. Ang pagiging interesado nila sa kanya ay ikinagalit niya at nandidiri siya sa walang hanggang kasakiman ng mga ito. Lalo pang sumikat ang kanyang pangalan. Ang mga nagawa niya ay tinatayang aabot sa 100,000 karmas. Naramdaman niyang magiging mas mabigat ito kaysa noong nasa loob siya ng dungeon. Iyon ang pinakamataas na gusali sa buong lungsod, ang WPCF Association, ang pandaigdigang konseho ng mga player. Naalala niya ang iba't ibang imahe mula sa nakaraan, kung saan puno ng mga bitak ang paligid at may mga taong nakikipaglaban sa gitna ng bakbakan. Ang asosasyong ito ay kilala bilang isang organisasyon sa ilalim ng tanggapan para sa pamamahala ng seguridad. Itinatag ito para maayos na hawakan ang mga dungeon at mga gate na bigla na lang sumulpot ilang dekada na ang nakalilipas. Binago nito ng lubusan ang takbo ng buhay sa mundo. Sumasalamin sa malaking gusaling iyon ang sinag ng araw tuwing umaga. Napakalakas ng kapangyarihan ng asosasyon, may awtoridad silang kumilos sa iba't ibang bansa at may karapatan ding mag-imbestiga. Siyempre, para lang iyon sa mga matataas na opisyal na nagpapatakbo nito. Biglang tumakbo ang babae bitbit ang cellphone patungo sa lalaki. Mabilis na nag-type sa keyboard ang lalaki, nang mapagtantong sinusubukan silang igisa at pag-initan ng mga reporter. Sunod-sunod na lumabas ang mga notification mula sa media tungkol sa pagtakas na nangyari sa dungeon. Ang dungeon na ito ang naging sentro ng atensyon sa nakalipas na 5 araw at kakasara lang nito. May mensaheng nagsasabi na ang mga tauhan ng asosasyon ay todo ingat sa paghawak sa maliit na problemang ito. Hinampas ng babae ang kanyang kamao sa mesa
Sabi niya, 5 araw siyang nagpakahirap at nagdusa sa lugar na iyon. Ang babaeng may kayumangging buhok, na isang third-rank agent ng asosasyon, ay tumingin sa harap ng may matinding galit. Binanggit niya ang tungkol sa paglikas ng mga residente at pagbuo ng depensa kasama ang mga pulis at militar. Handa siyang tumulong sa ibang bansa sa gitna ng mga emergency, habang galit na hinahawakan sa kwelyo ang kanilang leader. Pero wala siyang napalang kahit ano. Ang assistant niyang si Coley ay tumingin sa harap at sinabihan siyang basahin ang artikulo sa ibaba. Nakita nila ang isang balita tungkol sa isang lalaki na may markang letrang L. Napahawak na lang sa ulo ang babae dahil sa sobrang pagod. Tinanong niya ang assistant kung saan nanggaling ang leak na impormasyon. Sumagot naman ang lalaki na bawal manigarilyo rito. Napakuyom siyon sa galit at tinanong ang lalaki kung gusto ba nitong masapak ng direkta sa mukha. Naghalukip-tip ang babae at umupo sa mesa. Sinabi niyang dapat ay i-block ang anumang komunikasyon sa labas. Sumagot ang lalaki na hindi ito ganoon kadali gaya ng iniisip niya, at alam iyon ng babae. Isinandal ng lalaki ang kanyang ulo sa kanyang kamay, mabuti na lang at tingin lang ng media rito ay isang pampasabog na headline. Hindi nila binigyang pansin ang letrang L dahil may isang bagong dating lang sa lungsod. Mag-isa niyang tinapos ang isang 2-star dungeon at biglang naglaho ng walang bakas, walang maniniwala sa ganoong kwento. Nagsindi ng sigarilyo siyon at tumingala sa kisame. Nagtataka siya kung sino ba talaga ang sibilyan na ito. Posible kayang isang demonyo ang lalaking iyon, kumunot ang noo ng babae, at sinabing kailangan nila itong makontak agad. Dapat silang mauna bago pa ito mahanap ng mga klan. Pero kahit anong gawin nilang paghahanap, hindi nila ito makita-kita. Gulat na napatingin sa paligid ang babae nang sumigaw ang mga kasamahan niya na sa wakas ay nahanap na nila ang lalaki. Agad niyang iniluwa ang kanyang sigarilyo at nagtanong kung nasaan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sinabi sa kanya na nasa bahay lang pala ang lalaki. Kinumpirma rin ng lalaking tumatakbo sa opisina na nasa bahay nga ito. Sa oras na iyon, nakauwi na ang ating bida at hinubad ang kanyang sapatos. May masarap na niluluto sa kusina. Tiningnan ng kanyang ina ang anak at tinanong kung may oras ba itong kumain. Bigla itong nabigla. Nakita niyang tila nagtatago ang kanyang anak sa loob ng jacket nito at nakabulsa ang mga kamay. Sinusubukan niyang intindihin. Bakit ba ang lungkot at ang gulo ng itsura nito? Naamoy ng binata ang banggo ng pagkain at doon niya napagtanto na. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang nalanghap ang masarap na luto ng kanyang ina. Parang nawawala ang malay niya sa sarap ng amoy. Bigla namang kinalabit ng kanyang aso ang kanyang binti gamit ang paa nito. Binuhat ni Chanjin ang aso na nagsimulang dilaan siya. Halatang sobrang saya rin ng aso na makita siya ulit. Sinabihan niya itong tumigil na sa pagdila. Sabi naman ng kanyang nanay, luto na ang pagkain. Tiningnan niya ang kanyang anak. Sinabihan niya itong maligo muna habang naghahanda siya ng mesa. Hinaplos naman ng dalagang agent ang kanyang aso. Napagtanto niyang sa wakas, nasa bahay na talaga siya matapos ang napakaraming taon at nakabalik na siya para manatili. Punong-puno ng pagkain at merienda ang mesa, masayang nagsalo-salo ang buong pamilya sa hapunan. Napayuko ang bida at napagtanto niyang siya pala itong umiiwas na kumapit. Pumikit ang kuya at ate niya at sinabing aalis na sila. Napatingin na lang sa malayo si Tianin ng may halong inis. Naisip niyang dahil mayaman at may malaking kumpanya ang pamilya ng tatay niya, nakamana ang ama niya ng isang dambuhalang ospital. Ang pamilya naman ng nanay niya ay binubuo ng mga sikat na matatalino na nagtatrabaho sa batas o diplomasya. Pinanood ng nanay niya ang pag-alis ng mga nakatatandang kapatid at tinanong kung gabi na naman ba silang uuwi. Sumagot ang panganay na may operasyon siya ngayong gabi, kaya baka gabihin talaga siya ng husto. Napagtanto ni Tianin na dahil sinundan ng kuya niya ang yapak ng tatay nila, nag-aral ito sa eskwelahan ng medisina. Ang ate naman niya ay mahilig sa musika at marami nang napanalunang premyo sa mga sikat na kompetisyon. Lumabas na ng pinto ang mga nakatatanda at sinabi ng ate niya na hindi rin siya makakauwi ng maaga. May concert daw siya sa probinsya ngayong gabi. Kumpara sa kanila, itong si Tianin ay laging hirap sa buhay bata pa lang siya. Adik na adik siya sa mga laro at parang iba na ang turing sa kanya ng sarili niyang pamilya. Malungkot na napayuko ang bata. Bilang bunso, madalas siyang nawawala at bumabalik lang pagkalipas ng ilang araw. Mukha siyang napabayaan at hindi niya maintindihan kung bakit parang wala siyang nararamdamang gana na makauwi. Kumagat agad siya ng isang kutsarang kanin. Sa sandaling iyon, naisip niyang gusto niyang magkaroon ng magagandang alaala. Mukhang wala siyang maramdaman sa bahay na ito. Biglang ibinalibag ng tatay niya ang chopstick sa lamesa. Tinanong niya ang anak kung hanggang kailan ito mananahimik. Nakaupo lang doon si Tianin na bakas ang lungkot sa mukha. Tiningnan ng nanay ang tatay ng may pag-aalala, pero sinabihan lang siya nitong huwag makialam. Tiningnan ng tatay ang anak niya ng may halong lungkot, at tinanong kung kailan pa bumukas ang pinto. Alam ba niyang hinimatay ang nanay niya sa kapaghahanap sa kanya? Sabi ng mga tao, may nagbuhat daw sa kanya hanggang sa pinto. Malungkot nang umunguya ang bida. Dagdag pa ng tatay niya, lahat sila ay sobrang nag-alala.
Tinawagan ng kuya niya ang lahat ng ospital sa buong Korea, at tinulungan naman ng ate niya ang nanay nila para maghanap. Hindi na nga ito nakatuloy sa ibang bansa dahil doon. Tumayo ang tatay niya mula sa hapag at nagsalita ng may pagbabanta. Sabi niya, mukhang walang kuwentang tao si Chanin dahil nakukuha pa nitong kumain ng tahimik matapos mawala ng ilang araw. Napaupo ang bata na tila nasaktan nang tanungin siya kung nagagawa pa ba niyang lumamon. Itinuro siya ng tatay niya at sinabing kahit ang mga hayop ay hindi umaasal ng ganoon. Kung itutuloy lang din daw niya ang ganitong buhay, mas mabuting lumayas na lang siya ng bahay at huwag nang magdala ng gulo. Nagngit-ngit sa galit ang tatay nang pakiusapan siya ng asawa na itigil na ang pagsesermon. Malamang daw ay kaya ganoon ang anak nila ay dahil nahihiya ito sa mga nangyari. Pinagsabihan niya si Chanin na magsalita na dahil nag-aalala lang ang tatay niya. Pagkatapos ay kinuha ng tatay ang maleta nito. Bumalik na ang tatay sa trabaho, may luha sa mga mata, at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Napatingin na lang sa gilid ang bata. Sumara na ang pinto ng bahay. Nakaupo lang doon ang bida habang magkadaap ang mga kamay, dismayado ang nanay niya. Sabi ng nanay, dapat intindihin na lang niya na sinasabi lang ng tatay niya ang lahat ng naiisip nito kapag galit. Galit lang daw ito kaya pakiusap niya ay wag na itong dibdibin. Pero mukhang dismayado pa rin si Chanin. Pumayag siya sa hiling ng nanay niya at tiningnan ito ng maigi. Nakita niya kung paano lumaylay ang mga labi nito sa lungkot. Nakakunot ang noo nito at napansin niya ang mga kulubot sa mukha nito. Biglang nalungkot ang bata. Napagtanto niyang naging sobrang pabaya niya. Naalala niya kung paano siya nakatambay lang noon sa harap ng computer. Pinapanood siya ng buong pamilya niya habang hinihintay lang niya na mag-alala ang lahat para sa kanya. Naisip niyang sa wakas ay panahon na para mapalapit sa kanila, sandamakmak na pagkain ang nakahain sa harap niya sa lamesa. Sinabihan siya ng nanay niya na magpahinga muna. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat ng magsorry sa wakas si Chanin. Lumapit ang nanay sa anak at pinapaulit ang sinabi nito habang nakaupo ang bata sa silya. Muli siyang humingi ng tawad at sinabing mag-iingat na siya sa susunod. Pagkatapos ay dumiretso na si Chanin sa kwarto niya. Sinimulan niyang pulutin ang mga basura dahil naisip niyang parang kulungan na ng baboy ang tinitirhan niya at malala na ito. Bigla siyang lumingon at nakakita ng isang maliit na asong masayang ikinakawag ang buntot. Niyakap niya ang tuta at nag-isip kung paano ba niya aayusin ang lahat ng gulo sa buhay niya. Maganda ang sikat ng araw sa itaas ng gusali. Gusto niyang magsimula sa paglilinis habang dumadaan ang mga sasakyan sa labas. May isang dilaw na sports car na humaharurot sa kalsada. Gulat na gulat yung assistant ng agent. Bagong modelo to at 100 unit lang ang meron sa buong bansa. Tinanong niya kung paano nito nakuha yung sasakyan. Nagmamaneho yung babae habang hiyang-hiya at takot naman yung assistant niya. Nagtataka sila kung ano ba talaga ang mas mahalaga. Saan ba sila kumukuha ng pera sa liit ng sahod nila? Ngumisi ng nakakaloko yung babae at sinabing pinaghirapan niya ng husto ang kontratang to. Habang naninigarilyo at nagmamaneho, iniisip niya kung paano niya ito makikita sa lalong madaling panahon. Sa mga sandaling yon, nakahiga lang ang bida sa isang malinis na kwarto. Nakapikit lang ang mga mata niya. Interesado ang Diyos ng panahon ng pangangaso sa susunod niyang gagawin. Kinausap siya nito, sinabi nito na matutulungan siyang mas mapagaling pa ang kanyang mga teknik sa pangangaso. Sabi naman nung Diyos na ahas na nakapulupot sa mundo, mahalaga rin ang magpahinga. Naalala niya kung paano umalis ng bahay ang mga nakatatanda niyang kapatid at yung malulungkot na tingin ng mga magulang niya. Tumingala si Chanson sa kisame na may malungkot na mga mata. Agad siyang naupo at pinag-isipan ang sitwasyon. Kailangan niyang ipakita agad na nagbago na siya, na hindi na siya mahilig uminom at hindi na siya umaasa lang sa iba. Gusto niyang patunayan na isa na siyang matanda na kayang gawin ang dapat niyang gawin. Napakunot ang noo niya. Tumingala siya at naisip na kung magiging isa siyang player, unti-unting magtitiwala at magbubukas ang pamilya niya sa kanya. Humiga siya agad at lumapit sa tuta, napagtanto niyang mas maganda ang simula na ito kaysa sa inaasahan niya. Pakiramdam niya, mas mapapaaga ang pagsimula niya sa pangalawang plano kaysa sa iniisip niya. Tumagilid ng higa ang bida at napangiti, alam niyang malapit nang dumating ang hari ng kalaliman. Naalala niya nung nakatayo siya sa harap ng Diyos at tinanong kung sino ang dapat niyang unahin. Nakakalokong ngumiti si Thanatos at sinabing malinaw naman na ang hari na nakatira sa mundo niya ang dapat unahin. Tiningnan ng bida ang mga pinuno at tinanong kung sino sila, tuwang-tuwa naman si Thanatos habang nakahawak sa kanyang mukha. Napansin niya na kilalang-kilala niya ito dahil para itong isang tigreng nakulong sa kahirapan. Nagpakita ng ngipin sa tuwa ang bida. Nakahiga siya habang may nakakatakot na ngiti sa tabi ng tuta. Naisip niya kung paano nakatayo ang mga tao sa mga haligi habang nababalot ng kulay dilaw na aura. Isa to sa mga mortal niyang kaaway na nasa banal na pagsubok. Naalala niya yung nakakalokong ngiti sa ilalim ng hood nito. Malinaw pa rin sa alaala niya kung paano ito humalakhak sa harap niya. Naalala niya nung tinitingnan ng pinakamatindi niyang kaaway ang nagbubunying mga tao, at gusto niya itong sugurin. Hindi to magiging madali dahil tuso ang lalaking yon.
Alam ni Chanson na kasing bagsik ng tigre ang taong to. Mabilis siyang makapulot ng diskarte at marami rin siyang mga tauhan. Sa phone niya, may isang tab na may logo ng puting tigre na palaging nasa tabi niya. Nakangiti siya habang naghahanap ng mga bagong sasali sa clan. Tinitigan niyang mabuti yung logo at naisip ang clan ng puting tigre. Nagliwanag ang mga ilaw sa bakanteng kalsada ng lungsod tuwing gabi. May napagtanto siya. Sa sandaling magbukas ang mga pinto, maraming mga Diyos at bituin ang magsisimulang magpakita. Dahil dito, may mga grupong sumulpot para makatanggap ng mga basbas at binyag. Inisip niya ang logo ng clan ng puting tigre. Napagtanto ng lalaki na ang hari ng kalaliman pala ang mismong boss. Ang hari ang boss ng clan ng puting tigre, at parang hindi bagay sa kanya ang pangalang yon. Dahil lang isa siyang puting tigre, tinawag na rin niyang mga puting tigre ang kanyang mga alagad. Walang emosyong tiningnan ng bida ang phone niya, at nakitang isa pala itong napakalaking clan. Sila ang nasa unang pwesto sa Korea at talagang dambuhala ang laki nila. Nakita niya na may hiring para sa clan at kukuha sila ng mga player sa loob ng isang buwan. Napangisi ang bida, alam niyang sa ngayon ay wala pa siyang sapat na lakas para magsimula ng giyera. Gusto niyang magsimula sa unti-unting pagbawas sa kanila mula sa ibaba para walang makapansin. Alam niyang kailangan niyang matapos ang lahat ng paghahanda sa loob ng isang buwan, anuman ang mangyari. Nagliliwanag ang malaking gusali dahil sa sikat ng araw. Tinanong ni nanay si Chanson kung saan ba siya galing. Sumagot siya na pupunta siya sa bundok dahil ayaw niyang may mangistorbo sa kanya, tao man o hayop. Siguradong bothered sila kasi bawal ang kahit anong mali sa kalkulasyon. Dumaan ang lalaki sa tapat ng isang kahoy na palikuran. Napatingin siya sa kumukulo niyang tiyan at narealize na mukhang naparami ang kain niya ng masasarap na pagkain. Dahil sa gutom, hindi naging maganda ang pakiramdam ng tiyan niya. Agad niyang binalot ng kanyang kamay ang kumikinang na core. Naisip niyang kaya niyang ayusin ang lahat gaya ng ginawa niya sa loob ng dungeon. Bakas ang pagkalito sa mukha ng bida. Napagdesisyonan niyang tanggalin ang hood niya at pumunta sa banyo dahil alam niyang mas mabuting gawin ito gaya ng mga normal na tao. Mabibigla ang katawan niya kung hindi siya gagamit ng banyo ng ganito katagal. May mga nakakadiring tunog na narinig mula sa loob ng banyo. Pagkatapos, tumayo siya ng buong giting at napagtantong. Pwede na siyang magpatuloy. Agad na humarurot ang lalaki para tumungo sa kanyang pakikipagsapalaran. Isa itong lugar na puno ng mga bato at puno. Nakatayo siya sa kailaliman ng kagubatan at naisip na sapat na iyon. Nagsimula siyang iwinasiwas ang kanyang sandata at hinayaang dumanak ang dugo mula sa kanyang kamay. Ang mga patak ng dugo ay tumitalsik sa mga puno. Isang asul na status window ang lumitaw at ginamit niya ang stealth rune. Pagkatapos, dahan-dahang naglaho ang status window. Si Changson naman ay naghubad at tiniklop ang kanyang mga damit dahil alam niyang kailangan niyang mailigtas. Habang hubad, iwinasiwas ng lalaking may brown na buhok ang kanyang mga bisig at naghanda. Nabuksan ang inventory. Isang asul na ipo-ipo ng kanyang mga gamit ang umiikot sa paligid niya. Mayroong isang sibat na gawa sa ukit na buto mula sa tadyang ng isang Bengal mountain goat, 13 piraso lahat, meron ding isang skull shield. 21 piraso ng fire salamander. Meron ding pangil ng makamandag na mamba, at mga kuko ng Bengal tiger. Isang tuka ng poisonous ice kite. Lahat ng gamit na ito ay lumulutang sa paligid ng bida sa loob ng ipo-ipo. Doon ay nagdesisyon siyang kainin ang venom glands ng plague spider. Itinaas ng hubad na lalaki ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo, habang naglalabas ng asul na aura. Tumingala siya at naalala kung paano siya tumayo sa harap ng mga pari sa kalawakan. Narealize ni Changson na wala nang mas gaganda pa sa paggamit ng lason bilang pyromancy para makagawa ng isang napakalaking siga. Ang purong enerhiya ng apoy na naipon sa katawan niya ay kilalang kayang puksain ang lason. Naisip niya ang isang matandang lalaki na may mga dekorasyon sa ulo at napagtantong kayang puksain nito ang kasamaan dahil isa itong purification fire na espesyalista sa paglilinis. Naalala rin niya kung paano nagpapakawala ng naglalagablab na apoy ang isang pinuno sa malapit sa kanya. Sabi ng matandang ito, kapag may mga banyagang bagay na sumusubok manakit sa katawan, siguradong magiging abo ang mga ito. Habang mas lumalakas ang mga banyagang bagay na ito, mas lalong titindi ang apoy. Nakatingin ang bida sa kalawakan, nang sabihan siyang ang apoy na ito ay magiging apoy ng 8 trigram. Sabi sa kanya ng matanda habang nakasilip sa kanyang buhok na kapag nagliyab na ang apoy ng 8 trigram, lahat ng dumi sa katawan ay malilinis. Wala nang masihigit pang paraan para dinalisay ang katawan. Napagtanto ng lalaking may brown na buhok na dahil sapat na ang apoy niya, pwede na siyang magsimula sa puso, isang berdeng agos ng aura ang bumaon sa katawan niya. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin habang nararamdaman ang pagtusok ng aura sa kanya. Ang pangil ng blood mamba ay tumama sa kanyang puso at mabilis na kumalat ang lason. Lumabas ang isang notification na nagsasabing may active na low-level poison resistance pero hindi ito sapat para kontrahin ang epekto. Napasigaw sa sakit ang bida habang nagsisimulang magbago ang anyo ng kanyang katawan.
Kailangan na niyang tanggalin agad ang nakalalasong pangil ng Blood Mamba. Tuluyan na niyang naabsorb ang nakalalasong pangil at nabuksan ang hidden part. Galit na nagnitnit ang mga ngipin ni Chang Sun habang nakatingin sa kanyang kamay. Isang abiso ang lumitaw na nakuha na niya. Ang Snake Venom Gene at kaya na niyang gumawa ng sariling Blood Mamba Venom. Siya ay nakakuha ng 50,000 karma points pero nasa critical siyang kondisyon. Isa pang sinag ng berdeng aura ang tumusok sa kanya. Ang mga sunog na kuko ng Bengal Tiger ay bumaon sa kanyang atay at bituka. Ang Divinity of Hunting Time ay nag-aalala at gustong malaman kung ano ang ginagawa niya. Tinatanong nito kung meron ba siyang gamit na makakatulong sa kanya. Napahiyaw sa gulat ang ahas na nakapulupot sa mundo matapos mabuksan ang hidden part. Dagdag pa nito, siguradong may itinatago pa siyang alas at interesado itong malaman ang susunod na mangyayari. Naghihintay naman ng sagot ang dakilang demonyong gumagala sa kailaliman. Ang nagbagong anyong bida ay mabangis na nagpakita ng kanyang mga ngipin. Hinahanap siya ng kwagong tumatagos sa malamlam na liwanag, isang berdeng agos ng aura ang kumalat. Mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon, ang turok ng alakdan mula sa ilalim ng lupa ay bumaon sa kanyang pali at siya ay mamamatay na. Pero patuloy pa ring nilalamon ni Chang Sun ang mga glands ng gagamba, ang venom glands ng plague spider ay pumasok na sa kanyang baga at nabuksan na niya ang hidden part. Agad na nagsimulang kumilos ang bida. Magbabago na ang anyo niya. Napansin kong punong-puno ng lason ang lima niyang pangunahing organo. Naglalaban-laban ang mga ito sa loob niya, mas lalong tumindi at lumakas ang lason sa katawan niya. Ibuka ng bida ang bibig niya habang nasa anyong itim siya. Sa anyo niyang mukhang halimaw, bumabalot sa kanya ang isang berdeng aura. Mahinang klase lang ang depensa niya. Gumana ang lason pero wala itong talab. Binuksan niya ang paligid at biglang nagliwanag doon. May lumabas na pulang abiso na kailangan niya ng agarang gamutan, kundi ay mamatay siya. Sabi sa abiso, kailangan na niyang mag-detox agad dahil kung magpapatuloy ang pagkalason, masisira ang katawan niya. Magiging permanente ang pinsala sa katawan niya. Biglang nagbuga ng apoy ang bida mula sa bibig niya. May lumabas na babala na paralisado na ang buong katawan niya. Papunta ang mana niya sa apoy na naglalayon sa loob niya. May kakaiba sa core niya. Nagbuga ang lalaki ng napakalakas na apoy mula sa bibig niya. Nagsimula nang mabasag ang baluti niya. Nagising ang apoy at nagsimulang matupok ang buong katawan niya, habang pinalilibutan ng naglalagablab na apoy dahil sa tindi nito. Binuksan niya ang nakatagong bahagi. Nagkaroon ng malalakas na pagsabog ng apoy sa buong paligid. Itinaas niya ang kanyang kamay sa gitna ng apoy. Pinuri siya dahil matagumpay niyang napagliyab ang sinaunang banal na apoy na matagal nang nakalimutan. Pwede na niyang gamitin ang apoy na to. Sunod-sunod na notification ang lumabas na nagsasabing bumabalik na ang lakas niya. Nagsisimula na siyang malinis mula sa mga lason. Sabi sa notification, ang lahat ng daluyan ng enerhiya at dugo niya ay malinis na. Luminis na ang lahat ng daluyan ng kanyang kapangyarihan. Nakatayo ang bida sa gitna ng nagngangalit na apoy habang nakataas ang kanyang mga kamay. Luminis na ang lahat ng ugat niya at naibalik sa dati ang kanyang mga mahiwagang organo. Nakuha na niya ang mahiwagang kapangyarihan ng brasero at naging bihasa na sa elemento ng apoy at lason. Napangisi ng nakakaloko si Sang nang lumabas ang mensahe ng tagumpay. Para siyang isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. May premyong dagdag na 15 sa lahat ng stats niya. Mayroon na rin siyang permanenteng proteksyon laban sa 10 uri ng lason. Tuwang-tuwa si Sang dahil sa wakas ay hindi na siya tinatabla ng lason. Ituturo na sana niya ang kanyang daliri. Pipindutin na niya ang system window para buksan ito. Lumitaw ang card ng bida na may banal na pangalang liwanag ng mga Diyos. Siya rin ang pinuno ng klaseng Rune Guardian. Marami rin siyang nakuha ng mga special effects at kakaibang tungkulin. Ngumisi ng nakakaloko si Sang habang nakasilip sa kanyang buhok at tiningnan ang mga armas. Ito ang dambuhalang gusali kung saan nakatira ang bida. Tumama ang sikat ng araw sa itim na gusali nang papasukin ang mga agent sa loob. Tumingin si Yan sa harap habang tulala ang assistant niya. Sabi nila, bagay na bagay talaga sa asosasyon ang pangalan nito. Sobrang bagal talaga niya, pinanood ni Sang ang malaking mama habang kinakausap ang kanyang ina. Sagot ng malaking mama, mas mabilis pang dumating ang mga tao mula sa asosasyon kaysa sa inaasahan nila. Matagal na silang hindi nagkikita. Nakita niya kung paano itinuro ng lalaking may blonde na buhok ang kanyang kasamahan. Ang babae ang head ng Human Resources sa clan ng Sword of Wisdom, at ang pangalan niya ay Ong Jum. Ang lalaking blonde naman ay ang pangalawang leader ng squad sa clan ng White Tiger na si Seo Yun. Napangyaw at napakunot noo si Sang dahil sa inis, na-realize niyang hindi siya naging sapat na maingat. Dinala sila sa kanyang distrito, sa isang eskinita ng mga sapatero, kung saan maraming tao ang naglalakad. Humahaba ang cheese sa nugget stick niya. Kinakain ng bida ang mga nugget mula sa lalo nito. Naisip niya na ang pagpuno ng magic sa katawan ay hindi talaga mapapantayan ng busog na galing sa pagkain. Tumingin siya sa harap at napagtantong ang demonyo ng liwanag ng mga Diyos ang hari ng mga armas.
Naalala niyang nakatayo siya sa harap ni Thanatos na nagsabing sa pagkakataong ito, kailangan niya ng napakaraming pagpipiliang armas. Kakailanganin niya ito pagbalik niya at kailangan niyang maghanap ng panday na makakagawa ng lahat ng gusto niya. Napakunot noo si Sang at nagtanong kung may ganoon bang tao. Tiningnan lang siya ni Thanatos ng may halong pang-uuyam. Sumagot siyang mayroon nga. Habang nanguya ng pagkain ng bida, inaya siyang tingnan ang kanilang mga tinitinda. Lumapit si Sang sa isang tindahan ng damit, pero sinabihan siyang 5 ng taong sarado ang lugar na ito. Nakakandado ito ng malalaking kadena. Napagtanto ni Sang na 5 taon na nga itong nakasara. Isinubi niya ang mga kamay sa bulsa at tumayo sa harap ng tindahan. Bigla siyang nagpasyang sumilip sa pinto. Nakita niyang may lumalabas na puting usok sa kandado na iyon. Para sa kanya, amoy banal na apoy ito. Ibig sabihin, may gumamit doon ng isang mahusay na brasero. Nagsisimula ng magkainteres ang Diyos ng pagtugis ng panahon. Sabi niya, nanggagaling sa loob, yung amoy ng matibay na bakal. Yung matinding kandado na to, kusa mismong naglalabas ng puting usok. Napansin ng lalaki na siguradong hindi siya gumamit ng kalan sa loob. Agad niyang hinangaan yung kandadong yon. Tapos, binuhat niya yung pinto. Pumasok siya at lumingon-lingon sa paligid, at napansin niya ang napakaraming sandata. Maganda ang reaksyon ng Diyos ng panahon ng pangangaso sa mabangong amoy ng bakal. Habang nakabulsa ang mga kamay, naglakad siya patawid sa garahe. Sabi ng Diyos ng panahon ng pangangaso, napakaganda raw nito, at wala nang ibang lugar sa mundo na mas karapat-dapat tawaging paraiso kundi ito. Nakatingin lang sa harap yung bida, medyo kinakabahan. Samantalang yung Diyos ng pangangaso, sumisigaw na sa sobrang mangha. Nakakita siya ng isang talim na kumikinang pero kinalawang na. Pinagalitan siya ng Diyos ng pangangaso, dahil sa kakaibang sandatang, yun siya tumitingin imbes na sa ibang mga dekalidad na armas. Pinulot niya yung lumang talim at sinuri ito. Pinapaalis na sa kanya ng Diyos ng pangangaso, yung kakaibang bagay na yon, at sinabihang humanap na lang ng ibang sandata. Tinitigan ng lalaking may kulay kape ang buhok, yung kinalawang na espada. Bigla siyang napalingon nung may tumawag sa kanya, nakita niya ang isang lalaking may kasamang aso. Tiningnan sila ng lalaki, isang lalaking mahaba ang buhok, at nakasalamin ang nakita niya, at sa tingin ni Chan Seong, bulag ito. Nag-abot ang nanay ng lalaki ng mga hiniwang mansanas. May halong kaba ang tingin ng nanay sa mga bisita habang sinasabing naghanda siya ng mga prutas. Medyo nagulat yung dalawang pinuno ng magkaibang angkan. Nagulat yung babaeng may kulay kape ang buhok at ang kanyang assistant dahil sa pagiging magalang nito. Hindi natutuwa at galit siya nung mabalitaan nila yung tungkol sa mga bagong recruit na sobrang mahalaga raw at parang ginto ang halaga. Sarkastikong inayos ni Yongkan ang kanyang bigote at nagtanong, mula sa mga squad leader hanggang sa department head, may pakialam ba sila? Napahanga ang agent sa mga bisita pero napansin niyang kakaiba ito dahil hindi sila yung mga karaniwang tao na pumupunta roon. Karaniwan, hindi sila pumupunta ng personal para lang mag-recruit ng isang baguhan. Sumagot siya na iba ang usapan kapag ang tinutukoy ay isang super rookie. Inisip niya kung paanong tinitingnan ng may pagkagulat ang pinuno ng White Tiger Clan. Napagtanto ng dalaga na ang kinatawan ng White Tiger Clan, ang pinakamalakas sa Korea, ay ang squad leader na si Yongkan. Nagsuot yung lalaki ng pekeng bigote dahil akala niya, lahat ng malalakas na mandirigma ay may bigote. May hawak na itim na libro ang batang si Yunjun nung oras na yon. Naintindihan niya na isa itong 5-star sword clan. Nagsimula ito bilang sangay ng isang malaking kumpanya, at ang 5-star group na to ay mabilis na naging isang higanteng clan. Ang kanilang head ng personnel department ay si Yunjun. Dahil dito, naalala ng agent si Huyaben, isa sa mga nakaligtas sa gate nitong huling pagkakataon. Napakunot ng malalim ang noo ng babae nung ma-realize niyang ang lahat ng ito ay para lang sa isang simpleng super recruit. Alam niyang may kakaiba talaga kay Chan Seong. Lalong nagalit siya nung maisip niyang iisang tao lang naman si Chan Seong. Sigurado ang agent na sinisiguro ng iba na walang makakapag-recruit sa kanya kung hindi rin naman nila ito makukuha para sa sarili nila. Nakaupo ang babae sa tapat ng malaking lalaki sa bahay ni Chan Seong. Lumingon ang agent sa pinuno ng White Tiger. Tinanong niya kung anong nakapagdala sa kanila rito gayong napakabisi nila. Sumagot si Yongkan na kung hindi niya ito gagawin, tatawagin siyang linta ng mga tao. Naglapit sila sa isa't isa ng may galit at nagtitigan sa mga mata. Tinanong ng babaeng blonde ang agent kung haharang ba siya sa kanila. Sinabihan sila niyan na wag silang kakalimutan, dahil sila ang unang nanggulo nung ninakaw nila ang kanilang sikreto. Nagtitigan sila ng masama sa isa't isa. Tinanong ni Yongkan ang agent kung inabuso ba nila ang kanilang kapangyarihan. Sumagot ang dalaga na malamang ang White Tiger Clan ang nakikialam sa gobyerno. Nalungkot ang nanay ni Chan Seong at tinanong sila kung pareho ba silang nandito para i-recruit ang anak niya. Gulat na tiningnan ng mga lalaki ang kanilang ina at sumagot na ganoon na nga ang balak nila. Naka-cross arms lang ang nanay ng bida habang sinusubukan siyang kumbinsihin ng mga ito. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing narinig niya sila. Agad niyang tiningnan ang mga tao at sinabing ang bunso niyang anak ang magdedesisyon para sa sarili niya rito.
Sa tingin niya ay hindi muna ito dapat makipag-usap dahil may gusto siyang itanong sa kanila. Gulat na napatingin sa kanya ang mga lalaki. Bahagya siyang nakunot ang noo at sinabing nabalitaan nilang na malagi ang anak nila sa loob ng 5 araw sa dungeon ni Jinel. Gusto niyang malaman ang mga detalye ng nangyari. May isang lumang karatula na nakasabit sa itaas ng pwesto. Umupo ang babaeng may kulay kape ang buhok sa harap ng panday, na nagtanong sa kanya kung gusto ba niyang magpagawa ng sandata. Sabi nung nakasalamin, nakakatawa raw yung lalaki, kasi nagpagawa pa siya ng sandata kahit nakita na niya ang lagay nito ngayon. Sinubukan niyang intindihin kung saan nanggagaling ang ganoong klaseng kumpiyansa. Tumango ng todo yung Diyos ng pangangaso. Sabi niya, totoo raw ang mga sinabi ng bulag. At dagdag pa ng Diyos ng pangangaso, talagang malupit ang tadhana kung minsan. Tinitigan niya yung talim ng may kakaibang tindi. Ito na ang simula ng isang bagong alamat para sa batang mandirigma. Sabik na naghihintay ang lahat sa kanyang desisyon. Namayani ang katahimikan sa loob ng kwarto habang magsisimula na siyang magsalita. At dagdag pa ng Diyos ng pangangaso, nagsisimula pa lang ang mga tunay na pagsubok para sa kanya. Siguradong hindi siya ang gumawa ng lahat ng magagandang sandatang to. Tumingin lang sa harap ang bida natin. Sabi nung ahas na nakapulupot sa mundo, masyado siyang maingay kaya pinatatahimik siya nito para manood na lang. Kinuha ni Wai ang aso niya at naglakad papunta sa labasan. Sabi niya, kung pumunta lang daw si Chanson para pagtawanan siya, tama na to. Kasi matagal nang sarado ang pandayan na to. Tumingin ng maigi ang bida sa likod ng kanyang buhok at may napansin siya. Kahit sinabi niya yon kay Wai, iniisip pa rin niya kung gumagana pa ba ang kalan ngayon. Hawak na hawak naman ng panday ang aso niyang guide dog. Napansin ni Chanson ang mga bagong kalyo sa mga kamay niya, lumingon na sana ang kawawang lalaki. Akala niya kung ano-anong kalokohan lang ang sinasabi ng lalaki, kumunot ang noo ng bida habang nakatingin sa aso. Napansin niya nagipit sa pera ang panday, at hindi niya dapat hinahayaang magutom ang kaibigan niyang nagsisilbi niyang mga mata. Medyo naguluhan si Wai habang nakatingin sa likuran niya. Tumingin sa kanya ang bida at sinabing bibigyan siya nito ng 10 milyong piso sa bawat hiling niya. At kapag natapos na ang lahat, makakakuha pa siya ng dagdag na 5 milyong piso, kahit ano pa ang kalidad nito. Sinabi rin niya na kung pasok sa inaasahan ng kalidad, bibigyan niya pa ito ng malaking bonus. Nakatayo si Yi sa tabi ng aso nang hingin ang kanyang account number. May dumating na notification sa panday. Nadagdagan ng 10 milyong piso ang account niya. Napatingin si Y sa phone niya habang nakamasid naman ang bida sa likod ng kanyang buhok. Sinabi niya na down payment pa lang yon at hindi pa ang kabuuan, tapos tinanong niya kung sapat na ba yon. Malungkot na sinabi ng panday na sana ay mas malaki pa ang nakuha niya. Medyo nagulat si Chanson. Hawak ng panday ang kanyang aso at sinabing kailangan niya pa ng 5 milyong piso para mabayaran ang utang niya sa upa. Agad na kinuha ng bida ang kanyang phone. May natanggap na namang bagong notification ang panday. Nakasulat doon na may pumasok na namang 5 milyong piso sa account niya. Tumingin sa gilid ang kawawang lalaki, iniisip kung ano ba talagang kailangan ng taong to sa kanya. Napaiwas naman ng tingin si Y, halatang lito. Malamig ang tingin ni Chanson sa panday at sinabihan itong tuparin ang pangako. Pagkatapos, kampante lang na nagdekwatro ang bida. Pinangako niya sa panday na sa kanya lang ito magtatrabaho kapag tinanggap ang pera at dapat siyang tawaging boss. Nakaupo ang bida sa tapat ng panday, nalaman ni Y na gusto ni Chanson ng isang latigo na may habang 5 metro. Isang mahabang sibat na natitiklop, 5 malalaking palakol, at isang maliit na pangkamay, 4 na magkakaibang uri ng espada, at isang kalasag. Akala niya ay iyon na ang lahat, pero napansin ng bida na may kasama pa palang pana at mga palaso. Dahil iniisip din niya ang gagawing armor sa hinaharap. Inek ng bida ang kanyang phone. Nagdagdag pa siya ng 100 milyong piso sa bangko. Nagulat at napatalon si Ye nang sabihin niyang hindi niya raw kaya. Sinabi ni Chanson kung anong mga materyales ang kailangan at sinabihan ang panday na magsabi lang kung kailangan pa ng dagdag. Sinabihan din niya itong huwag na huwag sasabihin hindi niya kaya dahil sa kontrata, kailangan niyang magbayad ng 3 beses na halaga ng natanggap niya kapag pumalya siya. Galit ang kawawang lalaki dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. Sabi ni Chanson, madalas daw niyang marinig yan. Tumatama ang sikat ng araw sa panday mula sa bintana. Tinanong niya si Chanson kung bakit ito nagtitiwala sa kanya. Dahil ngayon lang naman sila nagkita. Sumandal ang bida sa kanyang upuan at sinabing totoo naman yon. At isa pa, wala naman daw ibang may ganoong kalalang kapansanan sa pagiging bulag, tumingin sa malayo ang bida ng may halong pangmamaliit. Iniisip niya kung akala ba ni Y na ang tagatanggap ng order ay hindi dapat nagtatanong sa nag-order. Ipinaliwanag niya na ang panday ang gagawa ng mga gamit at siya naman ang magbabayad ng pera. Para sa kanya, ganoon dapat ang isang maayos na kontrata. Tumingin sa harap ang kawawang lalaking nakasalamin. Sabi niya, tatanggapin niya ang order, pero masyadong mahirap gawin ang lahat dahil kulang sila sa oras. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang hindi humahawak ng bakal, kaya kailangan niya pang masanay ulit. At ang lahat ng hinihingi niya ay sadyang mahirap gawin, kakailanganin niya ng mahabang panahon para makuha ang tamang teknik.
May pag-aalala sa mukha ng panday habang nakatingin sa harap at idinagdag na may isa pang malaking problema. Nainis na nagtanong ang bida kung ano ang problema. Ipinakita naman ng panday ang kanyang kalan. Sinabi niya na kailangan niya ng isang espesyal na martilyo para magamit ang kalan, pero wala siya nito. Kumunot ng kaunti ang noo ng bida at nagtanong kung sinong kumuha ng martilyo. Medyo natakot naman ang panday. Sabi niya, ninakaw daw ng kuya niya at ng dating apprentice ng tatay niya ang martilyo. Noong mamatay ang tatay niya, sumali ito sa isang malaking klan at ninakaw ang martilyong ginagamit noon ng tatay niya. Ipinatong ng bida ang kamay niya sa upuan at napansing hindi lang yon basta. Nag-aalala si Yaa kaya tinanong niya kung saang grupo sumali ang kuya niya. Kumunot ng kaunti ang noo niya at sinabing sa Igof ito sumali. Medyo nayamot ang bida natin. Napanganga naman ang panday at sinabing kasama ang grupong iyon sa 10 pinakamalakas na klan. Tumayo ang lalaki at yumuko ng bahagya, sabay sabing kukunin niya ang espada para rito at nagtanong ng higit pang detalye tungkol sa klan na iyon. Sobrang kaba ni Yeya at sinabing delikado ang gagawin niya, pero umiwas lang ng tingin si Chanson at sumagot na wala siyang pakialam. Kailangan din niyang ubusin ang lahat para walang maiwang kahit anong ebidensya. Tulala ang panday sa gulat, ramdam niyang tapos na ang lahat, pero hindi niya mapigilang mamangha sa lalaking ito. Nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Chanson, at hindi niya lubos maisip kung bakit ang taong ito ang naging boss. Pero pakiramdam niya, kaya niya itong gawin. Magkaharap ang dalawa habang sumasagot ang panday na nasa Seoul ang lugar na iyon. Nasa Jingriangu sila, sa bundok ng Banggois. Nakarating sila doon at madilim na ang paligid. Nakahilera ang mga haligi ng batong kuta. Maliksi namang tumalon si Chanson sa ibabaw ng mga ito. May nakita siyang grupo ng mga tao na papasok sa kuweba. Napagtanto niya na nandoon nga sa klan na iyon ang kuya ng panday. Isa lang ang dahilan kung bakit nila kinuha ang taong iyon. Pinagmasdan niyang mabuti ang nangyayari sa paligid. Napagtanto ko na para mabuksan ang libingan, matagal ng balak ng Igof na lihim na ubusin ang laman ng dungeon. Ang dungeon na ito ay parang isang malaking puntod. May nakita siyang mga armadong bantay na nakabantay sa bukana ng kuweba. Alam niyang may nakapansin na sa lugar na ito. Ang kuya ni Yea, para mabuksan ang huling silid sa libingan, ay nag-aakalang mukhang kastilyo ang disenyo nito. Naisip niya na siguradong may nakatagong bahagi rito, at kinuha nila ang kuya dahil hindi nila ito mahanap ng mag-isa. Masama ang tingin ng lalaki sa harapan niya habang sinusubukang intindihin kung anong klaseng lugar ba talaga ito. Sa hirap nitong hanapin, siguradong may mga mahalagang gamit sa loob nito. Tumingin siya sa buwan at naisip na mag-aalas 8:40 na ng gabi. Nagsimula na siyang mag-text sa nanay niya para hindi ito mag-alala. Naupo siya habang hawak ang cellphone at nag-type na kakain na lang siya sa daan pa uwi. Binuksan niya ang browser para i-search ang clan na Igof. Nakabasa siya ng isang artikulo na nagsasabing kaduda-duda ang grupong ito. May kinalaman daw ang clan na ito sa isang malupit na kriminal na tila isang itim na anino, kumunot ang noo niya habang nag-i-scroll sa phone. Naisip niya na ginagawa lang silang utusan. Alam ni Chanson na kahit ubusin niya ang mga ito, wala namang magiging problema. Napatingin siya sa gilid ng may lumitaw na mensahe mula sa mga Diyos. Ang kuwagong tumatagos sa dilim ay tila nasiyahan sa nakita. Natuwa ang Diyos sa katarungang ipinapakita niya at tumango ito. Nakatanggap siya ng espesyal na bonus na tinatawag na matibay na diwa. Sabi sa mensahe, isa itong basbas para sa proteksyon ng isipan at bakal na paninindigan. Naniningkit ang mga mata ng bida habang nakatingin sa gilid. Akala niya ay nagkakamali lang sila, pero heto at binibigyan pa siya ng bonus. Mas maganda sana kung ang nakuha niya ay ang mga mata ng pagkilala, o kaya naman ay ang talim at balaraw ng diyosa. Naglabas si Chanson ng maskara mula sa kanyang jacket. Notifikasyon ng system, natutuwa ang Diyos ng panahon ng pangangaso. Mukhang may matinding bakbakan na magaganap. Ang Diyos na ahas na pumupulupot sa mundo ay sabik na sa magiging laban niya. Naisip ni Chanson na kailangan muna niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Isang asul na liwanag ang lumabas mula sa nakangiting maskara. Notifikasyon ng system. Maskarang tumatawa. Isang kagamitang pananggalang at pang-iwas sa pagkakakilanlan. Hawak ng bida ang kanyang mga balaraw habang sinasabing ayaw niyang patayin sila ng mabilisan. Notifikasyon ng system. Isinuot niya ang maskara at inilabas ang mga balaraw na gawa sa balahibo ng saranggola ng yelo. Ikinumpas ni Chanson ang kanyang kamay at ibinato ang mga balaraw. Napatingala naman ang kalaban. Bumaon ang balaraw sa ulo nito. Nanigas ang mukha niya dahil sa dambuhalang yelo. Naging yelo ang mga tao dahil sa mga balaraw. Nilagpasan sila ng bida habang inilalabas ang kanyang sandata. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na may kasamang kidlat. Pinagtataga ng bida ang mga naging yelong tao. Naniningkit ang mga mata niya sa likod ng maskara. Sabi ni Chanson, hindi pa ito sapat. Kailangang mas magdusa pa ang mga basurang tulad nila. Sabay hiwa sa kamay ng mga ito. Hinawakan niya ang nanlalamig na mukha ng kalaban gamit ang kanyang kamay. Alerto ng system, ginamit niya ang kakayahan ng dugong may lason. Ngayon, ang katawan niya ay naglalabas na ng lasong yelo.
Isang pulang lason ang kumalat sa mukha ng kalaban. Alerto ng system. Ang lasong yelo ay pumasok na sa biktima dahil sa dugong may lason. Mas tumindi pa ang lason mula sa mga balaraw ng yelo. Napangisi ang bida na parang uhaw na uhaw sa dugo. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga kaaway. Ito ang dagdag na kakayahan na nakuha niya matapos maging immune sa 10 klase ng lason. Ito ang dugong venomous. Hindi niya akalaing magagamit niya ito ng ganito kaaga, isang asul na liwanag ang bumalot sa kanya. May asul na liwanag na lumalabas sa mga mata ng bida. Sabi niya, dahil hindi lang ito lason ng yelo, kundi lason ng yelo na hinaluan pa ng dugong may lason, mas matindi ang epekto nito. Umakyat ang bida sa hagdan. Notifikasyon mula sa system. Ang Diyos ng pangangaso na si Ulor ay natutuwa sa mga ginagawa niya. Ang Diyos, ang ahas na pumupulupot sa buong mundo, ay humahanga sa kawalan niya ng takot at nanonood ng may interes. Ang bida, ay sinabihan ng mga kalaban niya na huwag nang mag-abalang mag-detox, mamatay na lang daw sila ng nagdurusa. Nagsimulang sumara ang mga pintong bato. Pumasok ang bida sa loob ng silid. Notifikasyon mula sa system. Nakapasok na siya sa dungeon ng libingan ng Bastille. Nagliliwanag ng husto ang mga mata ng bida. Notifikasyon mula sa system. Malinaw ang paningin niya dahil sa mataas na antas na maskara ng tumatawa. Nakatayo ang bida, habang nakasandal ang likod sa pader. Iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit ipinahiram ito sa kanya ni Guyo. Ngumisi ng nakakaloko ang bida. Sa tingin niya, malamang na inilagay ang brasero sa harap ng silid ng boss para mabilis na masuri ang mga susi. Sinabi pa niya na kung makukuha niya ang mga reward sa silid ng boss, magiging napakaganda noon. May mga amag na tumutubo sa mga pader ng dungeon. Notifikasyon mula sa system, nagsimula na ang misyon sa dungeon para pagnakawan ang libingan. Kailangan niyang talunin ang bantay ng libingan ng Bastille at nakawin ang lahat ng kayamanan sa huling silid kung saan nakahimlay ang may-ari. May mahinang liwanag na pumapasok sa silid. Notifikasyon mula sa system, ang libingan ay nahahati sa 3 malalaking bahagi. Bawat bahagi ay may mga bitag para protektahan ang katahimikan ng may-ari laban sa mga magnanakaw ng libingan. Tumingin sa harap ang bida. Seryoso ang kanyang mukha. Notifikasyon mula sa system. Ang Diyos ng pangangaso na si Uller ay naghihintay ng may interes sa susunod niyang galaw. Kumilos na si Chansin, bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig habang nakatingin sa gilid, alerto mula sa system. Nagtatakang nagtanong ang Diyos ng pangangaso na si Uller kung ano ang problema. Sinabihan siya ni Chansin na lumabas na. Tumingin ang bida sa pader. Alerto mula sa system. Sabi ng Diyos ng pangangaso na si Uller, wala namang tao roon at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Tumingin ang bida sa harap na may halong inis at nagtanong kung bakit ayaw pa nitong lumabas. Tumalikod ang lalaking may kulay kape ang buhok at sinabing kung hindi ito lalabas, wala siyang ibang magagawa kundi tawagin ang administrator na makakasalubong niya. Nanatiling hindi gumagalaw ang bida. Sumilip ang administrator mula sa kanto. Sinabi ni Gerald na mas mainipin ito kaysa sa inaasahan niya at pwede na itong kumalma dahil maayos naman ang lahat. Nahihiyang ngumiti ang kuneho. Sabi niya, ikinagagalak niyang makilala ka at ipinakilala ang sarili bilang ang administrator ng dungeon na si Gerald. Alerto mula sa system. Gulat na nagtataka ang Diyos ng pangangaso na si Uller kung anong ginagawa ng hayop na torito. Ngumisi ng nakakaloko ang kuneho. Tinanong niya ito kung bakit ganoon ang reaksyon nito at pinansin kung gaano ito kagalit. Dagdag pa niya, tila alam naman ng lahat na narito siya. Alerto mula sa system, nawalan ng pasensya ang Diyos ng pangangaso na si Uller. Nagtanong siya kung anong ibig nitong sabihin. Pinikit ng bahagya ni Gerald ang kanyang mga mata habang sinasabing totoo iyon. Nagtatakang nakatingin sa harap ang kuneho. May mga lumabas na alerto mula sa system. Gulat na tumingin ang Diyos ng pangangaso sa ibang mga Diyos. Ang Diyos na ahas na pumupulupot sa buong mundo.